Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hay, sambit ni Kyong, matutulog na lang daw muna siya. Tatanungin niya na lang patungkol dito si Chen Fan bukas, titingnan niya raw kung papaano ito magpapaliwanag. Kinabukasan ay sinabi ni Kyong kay Chen Fan na ito raw pala ay si Master Chen. Oo, tugon ni Chen Fan, at nagtanong si Kyong kung bakit hindi nito sinabi sa kanya. Sumagot si Chen Fan na iyon ay dahil sa ayaw niyang baguhin ang hinaharap nito. Ngunit ano naman daw kung siya ay si Master Chen? Siya pa rin naman daw ito ang Chen Fan na kanyang best friend, ang Chen Fan na kanyang husband. Well, sambit ni Kyong at idinagdag na sinabi raw ng kanyang ina na sumama ito sa kanila sa Wushu 3 araw mula ngayon. Gusto nilang ma-meet nito ang old master ng Su family. Magkakaroon ito ng birthday banquet. Sure, tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na matagal niya na rong gustong makita ang Su family ng Wushu. At makalipas ang 3 araw ay tumungo na nga sila doon lula ng isang kotse na minaman-eho ni Kyong. Ang Wushu ay ang pinaka-advance na city sa Jiangnan, isang city na mayroon ng daang-daang libong kasaysayan. Sa loob ng kotse ay tinanong ni Kyong si Chen Fan kung bakit tinatitigan siya nito. Sumagot si Chen Fan na ilang taon niya na raw itong hindi nakikita, kaya gusto niya itong tingnan ng ganito bilang compensation na siya namang nagpa-blush kay Kyong. Hasambit niya siya raw ay nagkikimkam ng grudges, tinagaw daw nito sa kanya ang katotohanang ito pala ay si Master Chen sa loob ng halos kalahating taon. Ngunit sinundot lang siya ni Chen Fan at nagsabing nag-aalala lang daw siya na maaapektuhan ng external factors ang kanilang pure childhood sweetheart relationship. Furthermore, sinabi niya na raw na siya ay si Master Chen sadyang hindi lang ito naniwala sa kanya. Napasabi si Kyong sa kanyang isip na kahit noon niya pa raw nalaman na si Chen Fan ay si Mr. Chen, nagagarantiya niyang hindi pa rin maaapektuhan ang kanyang pagtingin. Hasambit niya kay Chen Fan wala raw siyang pake, kailangan itong bumawi sa kanya. Of course, tugon naman ni Chen Fan sabay sandal sa balikat ni Kyong, kailangan niya rong bumawi sa kanyang dear wife. Nababaliw ka na ba, sambit naman ni Kyong, ito raw ay ang expressway. Isa pa hindi pa siya nito asawa. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na na-register na ang kanilang marriage. Iyon ay black and white, hindi niya na ito ma-deny pa na siyang nagpapula sa mukha ni Kyong. Ikaw, sambit niya sabay hawak sa ilong ni Chen Fan at tulak ng bahagya. Tumahimik daw ito nang biglang mayroong isa pang sasakyan na dumikit sa kanila. Yuho, sambit ng isang babae, nagkakaroon ng sexy time sa loob ng kotse sa kalagitnaan ng expressway. Sinabi ni Kyong na wala siyang pake sa mga ito sabay diin sa silinyador, ibinaba ng bahagya ng isang babae ang kanyang sunglasses. Bakit daw ba pakiramdam niya napakapamilyar nung babaeng nagmamaneho? Mukhang ito raw ay si Little Fang Kyong na anak ng kanyang Aunt Su. Anong Fang Kyong, sabat ng isa? Kiyaw, sambit naman ng isang lalaki. Ang ibig daw ba nitong sabihin si Fang Kyong na nagmula sa Su family? Oo, tugon ni Kiyaw, hindi raw siya maaaring magkamali. Hasambit naman ng lalaki, ano raw kaya ang mararamdaman ni Young Master G patungkol dito? Guys, anong pinagsasasabi niyo, sabat naman ng babaeng nasa gitna. Anong Fang Kyong at anong kinalaman nito kay Young Master G? At sinabi naman ni Kiyaw na ang Fang Kyong na ito ay ang babaeng binabalak na e-engage ng old master ng Su family kay Young Master G, Luo Chen ng Zhonghai. Naglabas ng phone ang lalaki at nagsabing ito ay isang seryosong bagay, ito ay disgrace sa Su at G family. Ipapaalam niya raw ito kay Young Master G. Ngayon din hindi niya raw mapapatawad yung dalawang yun na iniiputan sa ulo si Young Master G. At ang Su family ng Wushu ang pangahas naman daw ng mga iyong gawin ang bagay na ito. Hindi raw ba sila natatakot sa G family? Bao, sambit niya sa lalaking nagmamaneho, hindi raw nila ito maaaring palagpasin, since ang bagay na ito ay mayroong kinalaman kay Young Master G at na-witness niya ito mismo. Hindi niya raw ito maaaring palagpasin. Ilang sandali pa ay nakarating na sina Chen Fan sa outskirts ng Wushu, partikular sa Tai Lakeside, sa mansion ng Su family. Hasambit naman ni Chen Fan ang mga ito raw ay worthy sa pagiging isang 300-year-old family.
Sinabi naman ni Kyung na paparating na ang birthday celebration ng kanyang grandpa kaya ang lahat ng mga family members ng Su family mula sa iba't ibang dako ay dahan-dahan ang nagsisidag saan dito, malamang wala na raw ngayong room na bakante, kung ganun sambit ni Chen Fan, manatili na lang daw muna sila sa labas. Well kung ayos lang sa'yo tugon naman ni Kyung nang biglang dumating ang kanyang dalawang pinsan. Kyung sambit ng babae bakit aalis na raw ito kakarating pa lang nito. Bakit wala na raw bang bakanteng silid, kung ganun siya na raw ang bahala? Kyung sambit naman ng lalaki, sino raw ba ang kasama nito? Ipinakilala ni Kyung kay Chen Fan ang dalawa ang mga ito raw ay kanyang mga pinsan, ang babae ay si Su Chen ang anak ng kanyang eldest uncle, at ang lalaki naman ay si Su Lin anak ng kanyang fifth uncle. Ipinakilala rin ni Kyung si Chen Fan sa dalawa ito raw ay ang kanyang fiancé. Ano gulat na sambit ni Su Lin at nagtanong naman si Su Chen kung hindi raw ba alam ni Kyung na binabalak itong i-engage ng kanilang grandpa kay, alam ko sambit ni Kyung sabay yakap sa braso ni Chen Fan, narito raw sila upang i-introduce si Chen Fan sa kanilang grandpa, at upang ipaliwanag ang patungkol kay Chen Fan. Ngunit iyon ay ang G family ng Jonghai sambit naman ni Su Chen, ngunit sumagot lang si Kyung na alright lalabas na raw sila ni Chen Fan. Chen sambit naman ni Su Lin ano raw ang pinagsasasabi nito anong G family ng Jonghai. Kyung dagdag naman ni Su Chen ito raw ay ang itinuturing na apple of the eye ng kanilang grandpa yet dinisregard nito ang lahat, well titingnan niya raw kung papaano nito haharapin ang consequences. Hay tugon ni Kyung isang lalaki mula sa G family ng Jonghai na binabalak engage sa kanya ng granddad nang hindi man lang siya ininform. Anyway hindi rin naman daw siya papayag sa engagement kaya wag itong mag-alala nang bigla siyang hinila ni Chen Fan babae niya raw ito bakit naman daw siya papayag na mapunta ito sa iba, kahit na sino pa man daw ito bubugbugin niya ito nang umuwi na sa kanila. Sinong babae mo patanong na tugon naman ni Kyung, ngunit sumagot lang si Chen Fan na lumabas na sila na sa harap na nila ang pinto at lumipat ang eksena sa loob ng hall ng Su family mansion kung saan makikitang nag-uusap si Grandpa Su at Grandpa G. Hasambit ni Grandpa Su ilang taon na raw ba mula nung huli silang magkasamang magtsaa, tugon naman ni Grandpa G tumatanda na raw siya, sa wakas nagkaroon na raw siya ng peace at time na i-meet ang kanyang mga dating kaibigan. Hindi ka pa matanda dahil marami ka pa ring ambisyon sabat naman ng ama ni Su Chen, na siyang naging dahilan upang tumawa si Grandpa G. Nagbuhos naman ng tsaa si Su Xiao at nagbigay ng paggalang kay Grandpa G. Hasambit naman ni Grandpa G mukhang ito raw ay ang isa sa dalawang legendary pearls ng Su family. Kung hindi lang sana sa nakapromise na siya sa Grandpa Su nito, ito raw sana ang ilalaban niya para sa kanyang apo. Dinala niya na raw dito ang kanyang grandson na si Luo Chen dagdag pa ni Grandpa G kay Grandpa Su, ngayon maaari na raw ba nilang makita ang grandness nito na si Fang Kyung. Sumabat naman si Mr. Fang na malamang na delay lang daw sa daan ang kanyang anak, dadalhin niya na lang daw ito bukas. Sambit naman ni Grandpa Su at napasabi sa kanyang isip na pinapaboran niya na raw si Kyung mula pa pagkabata na titiyak niyang magkakaroon ito ng great success sa hinaharap. At yun ang dahilan kung bakit pinili niya ang G family upang matulungan si Kyung sa pagpapalaki ng kanyang influence. Ganoon ba tugon naman ni Grandpa G, fine kung ganoon sabay tawa. Nang biglang mayroong tumayo anong baka hindi ito makarating sa araw na ito, nakita niya raw si Kyung kanina sa yard. Chen sambit naman ni Mr. Su mayroon daw silang mga guest wag itong magbitaw ng nonsense. Ngunit sumagot lang si Su Chen na hindi siya nagsisinungaling talagang nakita niya si Kyung kanina. Mayroon pa nga raw itong kasama at sinabi nitong fiancé niya ang lalaking iyon. Ano sambit ni Mr. Su, totoo ba iyon Chen tanong naman ni Grandpa Su. Granddad of course tugon naman ni Su Chen, Kyung dagdag niya sa kanyang isip. Siya raw ay ang big sister sa third generation ng Su family ngunit hindi ito nagpakita ng paggalang sa kanya, titingnan niya raw kung ano ang gagawin nito ngayon. Nang biglang mayroong dumating hingal na hingal, Lin anong problema pasigaw na tanong ni Mr. Su. Granddad, Uncle tugon naman ito nakita niya raw si Kyung na nakikipaglambingan sa ibang lalaki. Natatakot daw siya na baka ito ay magiging problema, kaya narito raw siya upang ipaalam ang patungkol sa bagay na ito. Ano sambit ni Grandpa Su sa kanyang isip nagdala ng ibang lalaki si Kyung dito talaga raw bang ganito na ito ka-insensible? Anong nangyayari dito patanong na sigaw naman ni Mr. Su kay Mr. Fang?
At makikitang nag-aalangang sumagot ang mag-asawa, ngunit sa huli ay ikinwento na rin nila ang patungkol kay Kyung at Chen Fan. Brother G sambit ni Grandpa Su makalipas ang ilang sandali ito raw ay nakakahiya. Patawad daw sa bagay na ito ngunit sumagot lang si Grandpa G na wag itong maging ganito. Ang mga youngsters sa panahong ito ay mayroong kalayaang makipag-date, maging si Luo Chen nga raw ay mayroon na ring nakadate na mga babae. Kahit na i-ignore pa raw nila ang fact na ang marriage certificate ng mga yun ay hindi recognized, habang dumadaan ang panahon sino raw ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari, normal lang daw para sa mga young couples na magkaroon ng break-up. Brother G, ano ang ibig mong sabihin tanong ni Grandpa Su? Sumagot si Grandpa G na base sa nakikita niya. Sa ngayon ay i-call off na lang daw muna nila ang engagement at hayaang makipag-hangout sa isa't isa ang mga youngsters. Ang mga young girls ay hindi pa nakikita ang mundo sa mas malawak na perspektibo, once na magkakaroon ito ng experience at mga choices sa buhay, naniniwala raw siya na pipiliin ito ang tamang choice. Tama yun dugtong naman ni Luo Chen hanggat hindi pa naikakasal si Kyung maaari niya pa itong iperso at idinagdag sa kanyang isip na ang taong yun ay isa lamang hamak na ordinaryong young man, paano naman daw ito may kukumpara sa kanya? Ano hindi susuko ang G family gulat na sambit ni Mr. Fang sa kanyang isip at gusto nilang makipag-compete, dugtong naman ni Aunt Su. Sambit ni Grandpa Su kung hindi siya nagkakamali sinabi nitong si Chen Fan ay nagmula sa Chen family ng Jinling, tama yun Old Master dugtong naman ni Aunt Su. Sinabi ni Grandpa G na ang Chen family ay nagkakaroon ng run-off kailan lang, narinig niya raw ang patungkol sa mga ito sa Zhonghai. Makikita ang reaksyon ni Aunt Su na patanong sa kanyang isip kung sasabihin niya na lang ba ng private sa Old Master ang patungkol sa tunay na identity ni Chen Fan. Brother Su sambit ni Grandpa G medyo napagod na raw siya kaya babalik na lang muna sila sa ngayon, magkita na lang daw sila later. Sure tugon naman ni Grandpa Su hayaan daw siya nitong pasamahan sila kay Zhengdi upang ihatid pabalik sa kanyang silid at makalipas ang ilang sandali sa isang partikular na lugar ay mayroong kausap si Luo Chen. Imbestigahan daw nito ang patungkol sa Chen Fan na yun ngayon din, gusto niyang malaman ang buong detalye mula sa nung ito ay ipinanganak magpahanggang ngayon, titiyakin niya raw na pagsisisihan ng taong yun ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya. Yes young Master G sambit naman ang lalaki siya nga raw pala dumating na sinabaw gusto niya raw bang i-meet ang mga ito, oo tugon naman ni Luo Chen. Sa labas naman ay makikitang gainabi na sa pakikipag-date ang dalawa, at nakapagdesisyon silang maghanap ng lugar upang kumain nang biglang nagring ang phone ni Kyung, at sinagot niya ito. Ilang sandali pa ay nagtanong si Chen Fan kung ano ang problema, sumagot naman si Kyung na ito raw ay ang kanyang pinsan na si Su Ping. Sinabi raw nito na bihira lang na nagkakaroon ng pagkakataon upang mag-gather ang kanilang generation, kaya in-invite daw siya nito sa isang dinner kasama si Chen Fan. Well kung ganun tugon ni Chen Fan tumungo na raw sila doon. At wag nitong kalimutang siya ay ang Master Chen ng Jiangbei. Hay sambit naman ni Kyung nagyayabang na naman daw ito ng walang kapararakan at idinagdag sa kanyang isip na tama si Chen Fan ay ang Master Chen ng Jiangbei, hindi ito mai-intimidate sa Su family. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa venue kung saan gaganapin ang dinner, at pagpasok ng dalawa ay sa kanila natuon ang atensyon ng lahat. Napasabi si Kyung sa kanyang isip na natatakot daw siyang mukhang hindi lang mga younger generations ng Su family ang nandito, kundi pati na rin ang mga younger generations ng upper-class families ng Wushu. Hasambit naman ng mga lalaki sino raw ba itong humahawak sa kamay ng isa sa two pearls ng Su family, at isa pa bakit ngayon lang daw nito naisipan kung kailan binabalak ng e-engage ng G at Su family si Kyung kay Young Master G Luo Chen. O Kyung nandito ka na sambit ng isang lalaki, Big Brother Su Ping tugon naman ni Kyung. Dagdag ni Su Ping hayaan daw siya nitong i-introduce ito sa mga guest nila na nagmula pa sa Zhonghai, ngunit biglang sumabat ang isa na hindi na kailangan nag-meet na sila, hindi raw ba Miss Fang Kyung? Nagtanong si Kyung kung ito ba yung nasa expressway, sinabi ni Su Ping na ito raw ay si Young Master Ning Yuzi mula sa Ning family ng Zhonghai. Si Young Master Ning daw ay isa sa 4 princes ng Zhonghai kasabay ni na Tang Jianfeng ng Tang family, at Young Master Zhu Yantao ng Zhu family. Oh you're too kind sabat naman ni Ning Yuzi anong 4 princess, sinasabi lang daw yun ng mga tao for fun. Kyung dagdag pa ni Su Ping ito raw ay ang anak na babae ni Old Master Kiao na si Miss Kiao Luying,
mula sa Qiao family ng Jinling. Hasambit naman ng mga lalaki na rinig daw nilang ito ay isa sa 2 queens ng Jiangnan, kasabay ni Tang Yaifei ng Tang family. Sis Qiao bati ni Qiyong, napatingin si Qiao kay Chen Fan, teka lang ito raw ay napaka-weird, bakit daw ba pakiramdam niya nakita niya na ang taong ito noon, at ipinakilala naman ni Su Ping ang isa bilang Zhao Baofeng. Qiyong dagdag pa ni Su Ping ang isang ito naman daw ay si Young Master Ji Luochen ng Zhonghai. Hasambit naman ni Qiyong sa kanyang isip, so ito raw pala si Ji Luochen. Tinitigan siya nito, na siyang naging dahilan upang mapatago siya sa likod ni Chen Fan. Hasambit naman ng mga pinsan ni Qiyong talaga rong pumunta si Luochen dito at nidinala pa nito si Ning Yuzi at Qiao Luiying. Mukhang magiging interesting daw ang mga bagay-bagay sa araw na ito. Ang Su family ay mayroong reputasyon na pagiging conservative, yet si Fang Qiyong ay nang-ahas na magdala ng lalaki rito. Pinaupo na ni Su Ping si Qiyong, pinaupo niya rin si Chen Fan at nagpasalamat naman si Qiyong. Teka lang, sabat ni Ning Yuzi, si Miss Fang ay member ng Su family kaya natural lang daw na mayroon itong upuan dito, ngunit ang lalaking ito. Sumagot si Qiyong na ito ay ang kanyang boyfriend na si Chen Fan at ang future son-in-law ng Su family, kaya bakit naman daw wala itong karapatan na maupo rito. O so Su Ping, ganoon ba yun, baling ni Ning Yuzi, nang biglang sumabat si Su Chen na ang Su family ay wala pang naririnig patungkol sa sinasabi ni Qiyong na future son-in-law? That's right, dagdag naman ng isa, ang Su family raw ay umiiral na sa loob ng daan-daang taon at kilala sa pagiging conservative. Qiyong, hindi raw maaaring sirain ito ang reputasyon ng Su family. Second brother, sambit ni Qiyong, napasabi sa kanyang isip na ni hindi man lang nagpapakita ng ngiti ang mga ito. What a rubbish, Su family, sabat ni Chen Fan. Siya na si Chen Fan ay kailangan ang approval ng mga ito upang e-pursue ang isang babae. How arrogant, sambit naman ng mga pinsan ni Qiyong, dini-disregard daw nito ang Su family. Punk, dapat alam daw nito na ito ay Wushu hindi Jinling. Hey Mr. Chen, sigaw naman ni Ning Yuzi, bingi raw ba ito? Ito ay hindi member ng Su family kaya ano raw ba ang karapatan nitong pumunta rito na siya namang ikinainis ni Qiyong. Huy Ning Yuzi, kinakalaban daw ba siya nito? Miss Fang, tugon naman ni Ning Yuzi, sa accord na ito ay fiancé ni Young Master Ji hindi na siya makikipagtalo pa. Lumapit siya kay Chen Fan at nagsabing pakiusap, umalis na ito kung ayaw nitong tumawag pa siya ng security. Hehe, dagdag niya sa kanyang isip, sige subukan lang daw nitong pumalag, ipapabagbog niya ito kay Zhao Baofeng. Makikita naman ang pagkabahala sa mukha ni Su Ping, Ji Luoche, Ning Yuzi, Zhao Baofeng, Qiao Luiying. Ang influence daw sa likod ng mga ito ay napakatindi kung ikukumpara kay Chen Fan. Humigop ng tsaa si Luo Chen, tila may napagtanto si Qiao, hindi sambit niya sa kanyang isip. O sambit naman ni Chen Fan kay Ning Yuzi, gusto raw ba nitong pumalag siya? Kung ganun, upa rin niya ang kahilingan nito, sabay hawak sa kaliwang braso ni Ning Yuzi. Umaasa raw siyang makakangiti pa ito pagkatapos niyang basagin ang mga braso nito at maririnig ang pag-crack ng mga buto ni Ning Yuzi na siya namang ikinagulat ng mga pinsan ni Qiyong. Ano talagang nang-ahas ang Chen Fan na ito na pagbuhatan ng kamay si Ning Yuzi? Napasabi si Qiyong sa kanyang isip na ang identity ni Chen Fan bilang Master Chen ay nabuo sa pamamagitan ng dugo at buto, kaya syempre paano raw nito matatanggap ang ganoong klaseng panghahamak. Sa araw na ito sa wakas makikita niya na ang tunay na identity ni Chen Fan. Nakakaramdam daw siya ng assurance dahil lumalaban ito para sa kanyang kapakanan. Napasigaw si Ning Yuzi, napatingin sa kanyang kamay, how dare you, sigaw niya kay Chen Fan. At napasabi naman si Baofeng sa kanyang isip na ang taong ito ay hindi ordinaryo. Lumapit si Chen Fan kay Ning Yuzi at nagsabing sinabi niya rong babasagan niya ang mga braso nito, isang braso pa lang yun, ito raw ay ang pangalawa, na siyang naging dahilan upang mapasigaw ng malakas si Ning Yuzi sa sakit. Binitawan ito ng ating bida Chen Fan, sambit ni Su Chen, alam daw ba nito ang kanyang ginagawa? Kilala raw ba nito kung sino ang sinaktan niya? Of course alam ko, tugon naman ni Chen Fan. Stop right there, pasigaw na sabat naman ni Ning Yuzi. Ang kanyang ama raw ay si Ning Chengdong at ang kanyang grandpa ay si Ning Zhongxing, kaya ang lakas naman daw ng loob nitong gawin ang bagay na ito sa kanya. Ngunit inangat lang ni Chen Fan ang kanyang isang paa at nagsabing kailangan nitong magbayad ng price since mayroon itong guts na e-provoke siya, sabay tadyak sa binti ni Ning Yuzi.
Tigil sigaw naman ni Baofeng, hindi raw ba't napaka-harsh naman ang ginawa nito, gusto raw ba nitong maging bedridden si Ning Yuzi buong buhay niya. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na gusto nitong pumalag siya ngayon lang kaya hindi raw ba dapat na inaasahan na nitong ganito ang mangyayari, at bilang member ng Kanglong Special Squad hindi raw ba dapat na alam na nito kung ano ang mangyayari. Ano, sambit naman ni Baofeng, kilala nito ang kanyang identity, sino raw ba ito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na nito kailangang malaman pa kung sino siya, ang kailangan lang nitong malaman ay na-disappoint siya ng husto na siya namang nagpa-trigger kay Baofeng agad na sumugod, ngunit binigyan lang ito ng isang pektos ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang tumilapon ito pabalik rekta sa pader. Sinabi ni Chen Fan kay Baofeng na ang ginamit nito ngayon lang ay ang Kanglong body strengthening skills, hindi raw ba na siya namang ikinagulat ni Baofeng paano raw nito nalaman, at sumagot naman si Chen Fan na syempre dahil siya ang lumikha sa teknik na ito. Idinagdag ni Chen Fan na mukhang ang ilan sa mga narito ay pumunta lang dito upang e-provoke siya, ano pipigilan daw ba siya ng mga ito gamit lang ang kanilang mga kamay, kayang-kaya niya rong basagin ang mga braso at binti nila, magiging bedridden sa natitirang sandali ng kanilang buhay, isang pagkakataon upang mapagnilay-nilayan nila ang kanilang pagkakamali. Nang biglang dumating ang mga guards, anong nangyari dito, pasigaw na tanong ng isa, ano ang commotion na ito? Young Master Ning, sigaw naman ng mga tao, ang taong ito raw ang nanakit kay Young Master Ning, ngunit biglang sumigaw si Kiao na tumigil ang mga ito. Kiao, sambit ng isa, bakit pinapatigil daw nito ang mga guards? Oo sis Kiao, dagdag naman ng isa, ang taong ito raw ay isang devil, kaya hayaan daw nitong hulihin ng security ang taong ito. Sumigaw si Kiong na si Chen Fan ay ang future son-in-law ng Su family, at sinabihan ang kanyang mga pinsan na nakaka-disappoint daw ang attitude ng mga ito. Hinubad naman ni Kiao ang kanyang sunglasses, you bunch of rubbish, sambit niya sa mga guards, ang mga ito raw ay walang panama kay Master Chen, kahit nga raw si Baofeng na nagmula sa Kanglong Special Squad ay walang match dito, ano liligawan daw ba nila ang kamatayan, tama raw ba siya Master Chen? Sabay tingin kay Chen Fan. Nagulantang naman ang mga guards sa kanilang narinig, ano ang taong ito ay ang Master Chen ng Jiangde, ang nag-wipe out sa Shen family ng bare-handed lang. Ikaw si Master Chen, patanong na sambit ni Luo Chen, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ano naman kung siya nga. Hasambit naman ng isang guard sa kanyang isip, buti na lang daw at hindi agad siya kumilos dahil kung nagkataon malamang patay na siya ngayon, no wonder, sambit naman ni Su Ping sa kanyang isip. Hasambit naman ni Su Chen sa kanyang isip, anong klaseng swerte daw ba mayroon ang Kiong na ito? Una si Shen Junwen, tapos ito rin ay gusto ng Ji family. At ngayon ang boyfriend nito ay ang Master Chen ng Jiangbe. Sinabi ni Luo Chen kay Chen Fan na sinasabi raw ng lahat na ang Master Chen ng Jiangbe ay mayroong great abilities pagdating sa tao at na-experience niya ito ngayon ng first hand, kaya pakiusap tanggapin daw nito ang kanyang admiration, sabay abot ng baso kay Chen Fan. Tinanggap naman ito ng ating bida at agad na ininom, Master Chen, dagdag ni Luo Chen, kilala raw ba nito kung sino si Ning Yuzi, yung taong binalian nito ng mga braso at binti? Sino siya, tanong ni Chen Fan sabay pulot sa takori, at sinabi ni Luo Chen na ang ama ni Ning Yuzi ay kabilang sa top 10 ng richest man ng China Shipang, at ang chairman ng Dongcheng Group. Ang grandpa rin nito ay kakababa lang sa posisyon nito bilang deputy mayor ng Zhongli, ngunit ang influence nito ay umiiral pa rin. Si Ning Chengdong ay mayroon lamang iisang anak na nangangahulugang ang ama nito ay mayroon lamang iisang apo, kaya Master Chen, paano raw nito ipapaliwanag sa Ning family ang patungkol sa bagay na ito? O yun lang ba lahat, tanong naman ni Chen Fan sabay lagok. Of course, sambit ni Luo Chen, ang Master Chen ng Jiangbe ay malakas at maaaring ito ay hindi natatakot sa Ning family, ngunit paano naman daw ang patungkol sa Zhao family? Ang taong ito raw na nasa 30 taong gulang na ay kakapromote lang bilang Lieutenant Colonel dahil sa virtue ng military achievements nito, ito ay inilipat mula sa Ace King ng Special Forces patungo sa Kanglong Team bilang Deputy Captain, at ang ama nito ay si Lieutenant General Zhao ng Military Jinling Region. Ano, gulat na sambit naman ng iba, Lieutenant General Zhao ang isa sa top 5 gangsters ng Jinling Military Region, Deputy Captain ng Kanglong, dagdag pa ng isa. So what, sambit ni Chen Fan. Tinatamad na raw siyang makipag-usap ng nonsense since gustong-gusto nitong makipaglaban gamit ang kanilang mga family background, bibigyan niya raw ito ng time. Sige, ipunan daw nito ang lahat ng puwersang kanyang mahahanap,
edidil niya ng sabay-sabay ang mga ito sa birthday party pati na raw ang G-family nito, pagsasabayin niya raw silang lahat na siyang ikinagulantang ng lahat. Let's go saad niya kay Kyung at umalis na sila, at napareact ang mga tao sa nangyari. Grabe napaka-dominating talaga raw palang ang taong iyon ay ang Master Chen ng Jiangbei. Too reckless talagang napaka-reckless. At sinabi naman ng isa na hindi niya raw alam kung papaano ito makakasurvive sa bagyong darating bukas. Napasabi naman si Kiao sa kanyang isip na hindi lang yun, ito rin daw ay ang legendary na top grandmaster ng Huaxia na si Chen Baixuan. Sa kabilang dako naman ay humingi ng tawad si Chen Fan kay Kyung sa gulong ginawa niya ngunit sumagot si Kyung na siya raw ang dapat na humingi ng tawad, hindi niya raw inaasahan na ganito katindi ang magiging reaksyon ng lahat. Talaga raw bang ang family rules ay higit na mas mahalaga kaysa sa pag-ibig? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na anong family rules ang pinagsasasabi nito sadyang hate lang daw siya ng mga yun na siya namang naging dahilan upang mapatawa si Kyung. Idinagdag ni Chen Fan na ngunit ano lang daw ba ang Su family kung ikukumpara sa kanya? Napasabi si Kyung sa kanyang isip na si Chen Fan daw ay tila isang god na nakatayo sa siyam na kalangitan, na ino-overlook lang ang lahat ng nilalang. By the way, sambit ni Kyung binasag daw nito ang mga braso at binti ni Ning Yuzi talaga raw bang ayos lang yun? Maaari naman dong hindi na lang sila dumalo sa birthday party bukas, bumalik na lang daw sila sa Jinling. Ngunit naglambing lang si Chen Fan at nagsabing ang ability ng husband nito ay beyond sa kanyang imagination, kayang-kaya niya rong durugan ang mga maliliit na mga families na yun gamit lang ang dulo ng kanyang mga daliri. Xiao Fan sambit naman ni Kyung sa kanyang isip, makakaasa raw ito na sasamahan niya ito kahit na maging kalaban pa nito ang buong mundo. Sa lobby naman ng Su Mansion ay maririnig ang isang boses na sumisigaw na iyon ay prank, malamang iyon ay isa lamang prank. Ito pala ay si Mr. Su. Sinabihan si Su Ping na bilang elder brother paano raw nito hinayaang mangyari ang bagay na iyon doon sa banquet, tapos ano nabalian pa ng mga braso at binti si Ning Yuzi. Dad, sabat naman ni Su Chen ang kanyang brother ay hindi ang siyang dapat nasisihin patungkol sa bagay na ito, sadyang ang Chen Fan lang daw na yun ay napaka-cruel, kahit nga raw si Zhao Baofeng ng Kanglong team ay hindi ito mapigilan. Isa pa ang taong iyon ay si Master Chen, sino naman daw ang mayroong tamang pag-iisip ang magtatangkang pigilan ang taong iyon. Teka lang Master Chen, anong Master Chen, tanong naman ni Mr. Su. At sumagot si Su Chen na ito raw yung Master Chen na nagdulot ng bagyo sa Jinling kailan lang. Zhao Jiu sambit naman ng second brother ni Mr. Su, ipagbawal na raw nito ang pagdala ng mga tao sa party na walang consent ng kanilang family. Ang Chen Fan daw na iyon ay napaka-violente ni sinaktan pa nito ang young master ng Ning family. Kahit na ang taong iyon pa ay mayroong mataas na status at capable, ito raw ay hindi kayang eber ng kanilang Su family. Makikitang hindi maka-imik si Aunt Su, teka lang sambit naman ni Grandpa Su, yung Zhao Baofeng iyon daw ba ay ang anak ni General Zhao? Oo Grandpa, tugon naman ni Su Ping. Hay, sambit naman ni Grandpa Su, kailangang dito na raw matapos ang patungkol sa bagay na ito, kung mag-e-investigate ang Ning at Ji family, kailangang maging neutral ang kanilang Su family at huwag tumulong kanino man at napasabi naman si Aunt Su sa kanyang isip na ito raw ay maituturing na best result. Sa Wushu First Hospital naman, sa labas ng ICU ay makikita ang family ni Ning Yuzi. Shengdong paiyak na sambit ng kanyang ina, ayon sa doktor mananatili na lang na nakahiga si Yuzi sa kama sa natitirang sandali ng kanyang buhay, ang taong iyon na mayroong apelyidong Chen ay napaka-cruel, how dare he? Makikita ang reaksyon ni Mr. Shengdong nang mapansin niyang mayroong parating, kumalma ng mapagtantong ito ay si Luo Chen. Uncle Dong, bati nito, nangyari daw ang lahat ng ito dahil sa kanya, ang Ji family ay hindi tatayo lang upang manood. Sumagot si Mr. Shengdong na hindi nila ito sinisisi, si Chen Fan ay ang bumasag sa mga limbs ng kanilang anak, kaya ito ay ang magbabayad. Don't worry, tugon naman ni Luo Chen, ibubuhos daw ng Ji family ang kanilang suporta sa Ning family at nagsimula ng humakbang. Mararamdaman naman ang hangin ng galit na nagmumula kay Mr. Shengdong. Ang batang iyon daw na nagngangalang Chen Fan ay kailangang mamatay. By the way, sambit ni Luo Chen patungkol kay Baofeng, mayroon daw bang naging problema pagkatapos ng whole body examination nito? Sumagot ang isa na pagkatapos ng check-up, si Master Baofeng daw ay agad na umalis,
sinabi raw nitong ito ay babalik sa Kanglong base. Ngunit gabing-gabi na ngayon sambit naman ni Luo Chen bakit bumalik pa ito sa base, well forget it baka iyon daw ay binigyan ng military ng urgent task, at siya nga pala kailan pa raw ba nila natanggap ang impormasyon bakit hindi nila agad siya ininform na ang taong iyon ay ang Master Chen ng Jiangbei. Sumagot ang lalaki na kakadiskubre lang daw nila ngunit nung sasabihin na raw sana nila rito ang patungkol sa impormasyon napakahuli na. Napayuko si Luo Chen well sa ngayon magpahinga na lang daw muna sila nag-research na sila buong gabi. Magmula ngayon ang e-focus na lang daw nila ay ang Chen Fan na ito at ang kanyang family. Sa sumunod na araw sa araw ng birthday party ni Grandpa Su, ay makikita ang nakapark na mga mamahaling sports car sa labas ng mansyon ng Su family. Ilang sandali pa ay dumating na ang dalawa, pasimpleng ifenlex ng author ang logo ng mga sports car, at bumaba na ang dalawa. Xiao Fan sambit ni Qiyong mas maiging wag na raw silang tumuloy, hindi raw siya nakatulog buong gabi dahil sa labis na pag-aalala, magpalipas na lang daw sila ng 2 araw at tumungo sa Jiangbei. Nagtanong naman si Chen Fan kung may sinabi ba si Aunt Su kay Qiyong, sumagot si Qiyong na tumawag daw ang kanyang ina at nagsabing narito na sa Wushu ang Ning family, bukod pa doon nag-decide daw ang old master na walang papanigan ng Su family. Xiao Fan dagdag ni Qiyong napakabata pa nila wag na raw itong magmatigas bumalik na lang sila, ngunit bamulong si Chen Fan na kumalma lang ito rest assured ang lakas na mayroon siya ngayon ay sapat na upang protektahan ito at edil ang mga iyon. Okay tugon ni Qiyong, hey Qiyong Master Chen sambit naman ni Su Chen bakit tumatayo lang daw ang mga ito pumasok na raw sila, o may na-interrupt daw ba siya, na siya namang nagpapula sa mukha ni Qiyong. Ilang sandali pa ay tumungo na sila, at sa kanila natuon ang lahat ng atensyon pagpasok nila sa loob. Hasambit ng iba narito na raw si Mr. Chen Fan at Miss Fang Qiyong na nagmula pa sa Jinling, hasambit ng iba hindi raw ba't ito ay ang Master Chen ng Jiangbei. Ayon sa alamat pinatay raw nito ang buong Shen family gamit lang ang isang spell, ano totoo ba yun o hindi tugon naman ng iba pa, ngunit ito raw ay napakabata pa. Ibinaling ang camera sa mga members ng Su family mababakas sa mukha ni Aunt Su ang pag-aalala. Nagbigay naman ng pagbati at message si Qiyong sa kanyang great-grandpa para sa kaarawan nito. Napasabi si Grandpa Su sa kanyang isip na si Qiyong ay ang kanyang paboritong apo mula pa pagkabata at para naman sa isang ito. Sinabi ni Mr. Su kay Qiyong na ito ay mayroong karapatang pumunta rito ngunit sino ang isang ito, Grandpa? Great uncle tugon naman ni Qiyong ito raw ay si Chen Fan, ang kanyang boyfriend. Makikita ang samut-saring reaksyon ng mga members ng Su family, Qiyong sambit ni Mr. Su wag daw nitong gawing tanga ang sarili niya, pakiusap paalisin niya na raw ang kaibigan niyang ito rito, hindi lahat ay maaaring dumalo sa birthday celebration ng kanyang grandpa at makikitang hindi nakaimik si Qiyong. Ngunit biglang sumabat si Chen Fan hindi lang daw siya boyfriend ni Qiyong siya rin ay ang husband nito anong may reklamo daw ba ito? Ikaw sigaw ni Mr. Su, anong ikaw dugtong ni Chen Fan, kung hindi lang daw sa posisyon nito bilang elder ni Qiyong ni qualified daw ba itong makipag-usap sa kanya? Susufang nung ditahol naman ni Mr. Su sa mag-asawa so ito na raw ba ang napili nilang maging son-in-law ni ito raw ay walang kahit na kaunting paggalang sa kanyang mga elders? Tapos iniisip pa nito na ito ay worthy sa kanilang 300-year-old na Su family. Masama ito sambit naman ni Aunt Su sa kanyang isip. Anong 300-year-old family sabat naman ni Chen Fan ito raw ay nagkiklaim lang ng credit, ang Su family naman daw nito ay umaasa lang lahat kay Yu Yang Hao na siyang nagbigay ng samut-saring reaksyon mula sa mga members ng Su family. Unacceptable sigaw ng iba ito raw ay napakapangahas ito raw ay kalabisan na. Hinampas naman ng isa ang mesa itigil na raw nila ang nonsense na ito, come on wag daw muna nilang paalisin ang baliw na ito. Hasambit ni Grandpa Su ang isa lamang outsider ay nagdudulot ng havoc sa kanyang family. Sinabi ni Chen Fan na hindi raw alam ng mga ito ang kanyang identity, background o ang kanyang ability tapos palalayasin na siya ng mga ito. Ano ito na raw ba ang worth ng isang 300-year-old family? Pinakalma ni Qiyong si Chen Fan, boy sambit naman ni Mr. Su hindi raw siya ang makakalaban nito sa araw na ito. Ang makakalaban nito ay hindi ang Su family edil niya raw muna ang mga ito at makikita ang pagdating ni Mr. Ning Chengdong at ng iba pa. Nagbigay galang ang lahat ng mga members ng Su family, ganoon din ang ginawa ni Mr. Chengdong pabalik.
at tinanong niya si Chen Fan kung ito ba ay ang Master Chen ng Jiangbei at agad namang sumagot si Chen Fan na oo siya nga. Nagpakilala si Mr. Ning Chengdong kay Chen Fan, siya raw ay ang chairman ng Dongcheng Group, ang ama ni Ning Yuzi, yung taong nilumpo nito. Master Chen, ano raw ba ang resentment na naidulot ng kanyang anak dito? Ano ang rason at nilumpo niya ito at ngayon ay mananatili na lang nakahiga sa kama sa natitirang sandali ng kanyang buhay? Sumagot si Chen Fan na ininsulto siya nito ng 2 beses at nag-set up ng trap para sa kanya. Nilumpo niya lang ito dahil naggawad siya ng awa. Hasambit ni Mr. Chengdong, so naawa pa raw pala ito sa lagay na yun, so kung hindi raw ba ito naawa, wawasakin nito ang kanilang family. Parang ganoon na nga tugon ni Chen Fan na siya namang nagdulot ng pagkainis sa lahat ng mga bisita at mga members ng Su family. Grabe, napaka-bold, napakayabang sambit ng iba. Sinabi ng isa na gusto niya na rong patayin ngayon din ang brat na ito. Master Chen, sigaw ni Mr. Chengdong, ang Ning family raw ay hindi katulad ng Shen family. Wala ito sa kanyang teritoryo, ang lakas naman daw ng loob nitong i-underestimate ang mga families ng Wushu. Sa araw na ito, kapag hindi ito nakapagbigay ng magandang paliwanag, lalabanan ito ng patayan ng Ning family. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan? Ano, sigaw ni Mr. Chengdong, ito raw ba ay hindi natatakot sa Ning family, nang biglang mayroong mga dumating. Napasabi ang mga tao na ito raw ay sina Tang Jianfeng at Tang Zongzi, talaga rong pumunta ito rito, at binati naman ni Tang Jianfeng ang lahat. Master Chen, sambit niya, sila raw ay nadismaya dahil sa pag-reject nito sa kanilang offer noon na sumali sa kanila, ngayon nakahanda na raw ba itong sumali sa kanila. Hasambit naman ni Chen Fan na dagdagan pa raw ang mga insekto at tumungo si Tang Jianfeng sa side ni Mr. Chengdong. Ngunit nabaling ang atensyon ng mga tao nang makitang dumating na rin sina Grandpa Ji at Luo Chen, at agad na nagtanong si Grandpa Ji sa ating bida kung ito ba ay si Master Chen. Well, ito raw ay young and beautiful gaya ng sinasabi ng iba, ito ay nagmula sa Chen family, hindi raw ba? Tumingin siya kay Qiyong at nagsabing, so ito raw ba ang Fang Qiyong na ipinangako sa kanya ni Old Master Su at hindi na mapapangasawa ng kanyang apo? Well, hanggat gusto lang daw nito welcome na welcome daw ito sa Ji family. Subalit humingi lang ng tawad si Qiyong, mayroon na raw siyang boyfriend, ang pangalan nito ay Chen Fan. Napasabi naman si Su Chen sa kanyang isip na si Qiyong ay 19 na taong gulang pa lang, ngunit mayroon ng napakaraming chance upang maging isang makapangyarihang tao, ito raw ay nakakainggit. Sinabi ni Grandpa Ji na kung boyfriend lang naman pala ni Qiyong si Chen Fan, hindi pa husband, bakit ito nagra-rush? Hindi nakaimik si Qiyong, ngunit sumabat si Chen Fan na si Fang Qiyong ay ang kanyang lover, ang pangahas naman daw nitong pagtangkaang paghiwalayin sila. Hey boy, sambit ni Mr. Chengdong, ang old man daw na ito ay head ng isang makapangyarihang family, wala raw bang nagturo sa kanya ng manners, ang pangahas naman daw nitong umasta ng ganito, bakit? Oo, totoo yun Master Chen, dagdag naman ni Tang Jianfeng, ito raw ay chairman ng isang great family, hindi raw ito dapat na maging bastos at mamahiya ng ganito. Ano, wala bang nagturo sa'yo ng maayos na asal, sambit naman ni Mr. Su? Napasabi si Aunt Su sa kanyang isip na ang Jianfeng na ito ay napakayabang, at napatanong naman si Su Xiao sa kanyang isip kung ano ang binabalak ni Chen Fan. Idinagdag ni Grandpa Ji na dapat alam ng mga youngsters ang kanilang limits, wala ito sa Jiangbei ngayon, walang magpo-protekta sa kanya rito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala siyang pake kung Jiangbei man ito o hindi, kapag mayroong ng ahas na maghamon sa kanya, ito ay magiging malaking pagkakamali nila. Napakayabang talaga, sambit naman ng mga tao. Ano raw ba ang iniisip ng brat na ito nang biglang dumating si Baofeng at Qiao, o dagdag naman ng mga tao, narito rin daw ba ang mga ito upang challenge ang brat na ito? Ito na raw ang magiging libingan ng napakayabang na brat na ito. O talaga ba, tugon naman ni Chen Fan na siyang ipinagtaka ng dalawang old master, sino raw ang kinakausap ng batang ito? Ano, gusto mo rin akong challenge, dagdag ni Chen Fan sabay baling kay Luo Chen. Sinadya niya raw na ipagather ito ng mga tao rito, tapos ang mga ito lang ang dinala nito, ito raw ay nakakadismaya. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Luo Chen. Lumapit si Chen Fan kay Su Xiao, tinanggap ang tsaa, at idinagdag kay Luo Chen na ang ibig niya rong sabihin ay ang mga dinala nito rito at ito ay mga mahihina. Hasambit ni Su Xiao sa kanyang isip, ito raw ba ang binabalak ni Chen Fan? Baofeng Qiao, sambit naman ni Luo Chen, sa wakas dumating na raw ang mga ito, ang akala niya skip na ng mga ito ang party,
ngunit hindi ito pinansin ni Baofeng. Nagpatuloy sa paghakbang at nagsulot sa harap ni Chen Fan. Instructor Chen, bungad niya. Siya raw ay nagpapaabot ng paggalang. Ano Instructor Chen? Pagtataka naman ni Luo Chen, ito raw ba ay isang general sa military? At sinabi naman ni Qiao na si Chen Fan ay isang instructor sa Kanglong Special Forces. Bumaling siya kay Chen Fan, tinanggal ang kanyang sunglasses, pakiusap patawarin daw siya nito, at tinawag na General Chen ang ating bida na siya namang ikinagulat ng mga Su family members. Ano sambit ni Su Pingyi? Hindi pa nga raw ito nagdadalawampung taong gulang. Tinanong ni Chen Fan si Baofeng kung kilala ba siya nito. Yes Instructor Chen, tugon naman ni Baofeng. Well, sambit ni Chen Fan, dahil sa pag-alis nito sa training camp nang walang pahintulot, ito ay ipapasailalim niya sa military arrest sa loob ng 10 araw. At pagbalik niya sa military base ay ide-demote niya ito. Magmula ngayon ito ay isa na lang private. Yes Instructor Chen, tugon naman ni Baofeng sabay sulot, at umalis na siyang ikinabahala ni Luo Chen. So sambit naman ng mga uncle ni Aunt Su, so hindi lang daw pala Master Chen ng Jiangbei ang Chen Fan na ito, kundi isa ring general instructor ng Kanglong. Sinabi ng iba na ito raw pala ay napaka-powerful. Hindi sila makapaniwala na ganito kahusay ang napiling husband ni Fang Qiong, at hindi naman makapaniwala ang mga alagad ni Mr. Chengdong sa kanilang narinig. Napasabi si Qiong sa kanyang isip na 6 na taon niyang hindi nakita si Chen Fan, ngunit ngayon napakalaki na ng ipinagbago nito. Nasurpass daw nito ang lahat ng kanyang expectations. Napatanong uli si Su Xiao sa kanyang isip kung ano ba talaga ang binabalak ni Chen Fan. Napasabi naman si Grandpa Ji sa kanyang isip na oo, marahil ang Chen Fan daw na ito ay powerful. Ngunit kahit na ito pa ay isang general ng Kanglong military, hindi pa rin daw ito sapat upang maoga ang Ji family. Sinabi niya sa lahat na moreover, no way raw na ang isang taong mayroong ganitong attitude ay isang instructor ng Special Forces. Master Chen, kung talagang ito ay isang instructor ng military, hindi raw ba dapat lang na maging huwaran ito sa iba sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rules? Ngunit ano ito, dahil lang sa pag-ibig na babanta ito ng mga tao? Napareact si Aunt Su. Sinabi ni Luo Chen na kahit ito pa raw ay general ng Kanglong, wala pa rin itong panama sa influence ng kanyang family, ngunit itinuro lang ni Chen Fan si Mr. Chengdong. Ang side daw nito ang naunang nang provoke sa kanya, at si Grandpa Ji naman ay binabalak na agawin mula sa kanya ang kanyang minamahal. Dudurugin niya raw ang mga ito na parang mga insekto. Master Chen, sabat naman ni Grandpa Ji, ang pambabanta raw sa ibang tao ay illegal. Gusto raw ba nitong maaresto? Ano sambit ni Qiong sa kanyang isip? Binabalak daw ba nitong gamitin ang batas laban kay Chen Fan? Nang biglang sinabi ni Qiao kay Grandpa Ji na marahil alam na raw nito ang identity ni Chen Fan bilang general ng Kanglong Special Forces, ngunit alam din daw ba nito ang iba pa nitong identity? Ano, mayroon pa siyang ibang identity? Patanong na tugon ni Grandpa Ji. At sinabi naman ni Qiao na sa kasalukuyan ito rin ay ang head ng 1st Military Division ng China. Ang isa pa nitong identity? Ito rin ay si General Chen Baixuan, na siya namang labis na ikinagulat ng lahat. Ano sambit ng mga youngster? Si Chen Fan ay general ng 1st Military Division ng China. Napatanong si Aunt Su sa kanyang sarili kung nananaginip lang ba siya kung ganun ang Ji at Ning family na ito ay hindi may kukumpara kay Chen Fan. Hasambit naman ni Mr. Fang, ang akala niya raw general lang ng Kanglong si Chen Fan, ngunit ito raw pala ay general ng 1st Central Division. Deserve na deserve daw nitong maging kanyang son-in-law. Makikitang nawala na ang hangin ng kumpiyansa ni Mr. Chengdong. Ano sambit ni Chen Fan? Iniisip pa rin daw ba nito na nilumpo niya ang anak nito ng walang rason? Master Chen, nagkamali ako, patawad na, babahalang tugon ni Mr. Chengdong. O sabat naman ni Qiao, hindi raw ba't binabalak nitong hamonin si Chen Fan? Kanina lang sinabi nitong wala itong karapatan na dumalo sa event na ito dahil wala itong sapat na kapangyarihan. Bakit tila nag-iba na raw ang tono nito ngayon? Master Chen, sambit uli ni Mr. Chengdong, siya raw ay nagkamali, pakiusap, spare nito ang buhay ng kanyang family. Also, patawarin din nito ang inasta ng kanyang anak. Huwag itong mag-alala, sisiguruhin niyang paparusahan niya ang batang iyon. Ngunit tumingin lang si Chen Fan. Idinagdag ni Mr. Chengdong sa kanyang isip na narinig niya na raw ang patungkol sa Chen Baixuan na ito raw ay napakalala. Lumuhad siya. Master Chen, patawarin siya nito, pakiusap, hayaan siya nitong makabalik sa dati niyang buhay. Wow, ang taong ito, sambit ni Su Xiao sa kanyang isip.
sinabi ni Chen Fan na binasag niya lang ang mga limbs ng anak nito upang mapagtanto nito ang kanyang nagawang mali. Tinatanggap daw ba ni Mr. Chengdong ang punishment na iyon? Well, iyon din daw ay magiging practical na leksyon maging sa kanya. Tinatanggap niya raw ba ito? Oo, tinatanggap ko, sigaw naman ni Mr. Chengdong. At ikaw, sambit ni Chen Fan kay Tang Jianfeng dahil lang sa tinanggihan niya ang invitation ng family nito. Nagalit na ito sa kanya kung patatawarin niya ito. Master Chen, tugon ni Jianfeng, iyon daw ay isa lamang misunderstanding. Hasambit ni Chen Fan, at paano niya naman daw malalaman na hindi niya na iyon uulitin pa? Uli na siyang nagpatigas kay Jianfeng. Nag-release ng chi si Chen Fan at nagsabing lumuhod ito, at makikitang napaluhod si Jianfeng dahil sa matinding pressure na iniimit ni Chen Fan. Hasigaw ni Jianfeng, ang lakas naman daw ng loob nitong paluhurin siya ng puwersahan dito. Mananagot daw ito sa kanyang family. Hasambit ni Chen Fan kung ayaw nitong tumanggap ng punishment pues madurog ito na parang insekto. Sabay cast ng skill na siyang naging dahilan upang maglaho sa isang iglap lang si Jianfeng na siya namang ikinagulantang ng lahat. Hasambit ni Qiao, ito raw ba ang tunay na lakas ni Master Chen? At sinabi naman ni Su Xiao na ito raw ay tila isang fierce predator. Ano, sambit ni Grandpa G, ito raw ba ang tunay na kapangyarihan ng batang ito? So talaga raw palang mayroong sapat na rason ang kay-abangan na ipinakita nito kanina. Master Chen, sambit niya sabay yukod, siya raw ay naging napaka-ignorant. Pakiusap, patawarin daw siya nito at ang kanyang apo, ngunit tumingin lang si Chen Fan. Pakiusap Master Chen, dagdag ni Grandpa G. Grandpa, sambit naman ni Luo Chen, hindi na raw nito kailangang humingi pa ng tawad para sa kanyang pagkakamali. Lumuhod sa harap ng ating bida Master Chen, siya raw ay nagkamali. Sumagot si Chen Fan na nakahanda siyang patawarin ang mga ito, ngunit ano naman daw ba ang ma-o-offer ng kanilang family sa kanya? Master Chen, saad ni Grandpa G, ang kanyang family daw ay magbibigay ng, tumayo siya at ibinulong kay Chen Fan. Ho, interesting, sambit naman ng ating bida. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Grandpa G at Luo Chen. Hasambit ni Chen Fan, buti naman at alam ng matandang ito na walang halaga sa kanya ang pera. Well, magmula raw ngayon, ang family nito ay tutulong na sa lahat ng kanyang kakailanganin. Sa kabilang dako naman ay humingi ng tawad si Grandpa Su sa mga magulang ni Qiong. Idinagdag ni Grandpa Su na sa araw na ito kailangan nilang gumawa ng malaking desisyon. Old Master, sambit ni Aunt Su, pakiusap, kalimutan na lang daw nito ang nangyari. Anyway, dagdag ni Grandpa Su, kailangan niya raw munang kausapin si Qiong. Lumapit siya kay Qiong at nagsabing pumunta ito rito upang magbigay ng regalo sa kanya. Hindi raw ba na siyang nagpa-flinch kay Qiong? Well, anyway, dagdag ni Grandpa Su, nakalimutan niya rong magpasalamat. Ilang sandali pa ay bumalik na sa mesa si Grandpa Su. Napatingin sa dalawa ang mga ito raw ay mayroong napaka-bright na future. Yamakap si Qiong sa braso ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na kumain na raw sila, at nagtanong naman si Qiong kung maaari bang kumuha muna sila ng mga sweet cakes at makikitang sa kanila nakapako ang titig ng Su family. Napasabi si Grandpa Su sa kanyang isip na namiss ng kanyang family ang isang great opportunity. Kung ganito na ngayon si Chen Fan, paano pa raw kaya pagkalipas ng 10 taon? Na-miss daw ni Su Xiao ang isang napakagandang opportunity, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Grandpa, ayos lang yun, tugon ni Su Xiao, wag na raw itong maging napaka-harsh sa kanyang sarili. Matagal nang nahulog si Chen Fan kay Qiong, wag daw itong mag-alala patungkol sa bagay na ito. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Grandpa Su? Sumagot si Su Xiao na para sa kanila ang value ng Su family ay immeasurable. Ngunit para kay Chen Fan ang valuable lang sa kanilang family ay si Qiong as such. Makikipag-cooperate lang ito kay Qiong. My granddaughter, sambit naman ni Grandpa Su, kaibigan na raw nito si Qiong mula pa pagkabata. Magmula ngayon ang future ng kanilang family ay nakadepende na sa kanya at sa magiging relationship nito kay Qiong. Makalipas ang ilang araw, lumipat ang eksena sa Jinling at makikitang nagpatuloy pa rin sa pagde-date ang dalawa. Napatingin si Qiong kay Chen Fan at nagsabing marami na silang nakain ngayon, ano na raw ba ang susunod? Hasambit ni Chen Fan, nagtataka raw ba ito sa kanyang tunay na identity? Sasabihin naman ito sa kanya, hindi raw ba? Tugon ni Qiong, ano raw ba talaga ang totoo nitong identity? Ito raw ba ay si Chen Fan, Master Chen, o si Instructor Chen? Isa pa, ibang-iba na raw ito kumpara sa batang Chen Fan na kilala niya. At sumagot naman si Chen Fan na siya ay ang lahat ng mga nabanggit nito at sa mundong ito.
kayang-kaya raw nilang abutin ng magkasama ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng cultivation power at ikinwento ni Chen Fan ang lahat ng patungkol sa kanyang cultivation prowess. Ilang sandali pa ay sinabi ni Kyung na so matagal na raw pala nitong itinatago sa kanya ang taglay nitong extraordinary power. Sinabi ni Chen Fan na kung siya ang magiging husband nito ang lahat ng kanyang kalaban ay magiging kalaban na rin nito. Ngunit sumagot lang si Kyung na susubukan niya itong isurpass balang araw ngunit yamakap lang si Chen Fan at nagsabing hindi na kailangan. Magmula ngayon hayaan daw nitong protektahan niya ito, hindi niya hahayaang saktan ito ng kahit na sino man. Hindi na mahalaga kahit na ang buong mundo pa ang magiging kalaban niya, sisiguruhin niyang mapoprotektahan niya ito. Nagpatuloy na sila sa paglalakad dear sambit ni Kyung uuwi na raw ba sila, o tugon ni Chen Fan. Idinagdag ni Kyung na gusto niya rin dong matuto ng martial arts maaari daw ba siya nitong maturoan, of course tugon naman ni Chen Fan at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali ay umulan ng snow. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sumapit na ang taong 2009, mahigit isang taon na mula nung tumungo siya sa Jinling upang pagmasdan si Kyung sa university. Nagpaalam siya kay Kyung at idinagdag na ang mga bagay ay nangyayari ng napakabilis. Sa kanyang nakaraang buhay hindi raw siya nagkaroon man lang ng pagkakataon na makipag-date kay Kyung. Tumalikod siya napatanong sa kanyang sarili kung ano na ba ang gagawin niya sa New Year. Babalik daw ba siya sa Chuzhou o mananatili rito? Well sa ngayon babalik na lang daw muna siya sa kanyang hotel. Ilang sandali pagbalik ni Chen Fan sa hotel ay nadatnan niya ang isang napakalaking guard na binabantayan ang kanyang roommate. O Chen Fan bumalik ka na sambit ng kanyang roommate, ang taong ito ay si Wang Song, ang college best friend ni Chen Fan. Ito ay isang exemplary student ng business department ng Jinling University, at ang hobby nito ay ang magbasa ng mga libro patungkol sa economy. Sinabi ng guard kay Chen na nag-book ang kanyang lady ng room sa Ginza Clubhouse, wag daw nila itong paghintayin at umalis na ang guard. Lumapit si Chen Fan kay Wang Song at nagtanong kung ano ang nangyari mayroon daw bang problema. Wala naman tugon ni Wang Song at nagsabing bigyan lang daw siya nito ng lugar sa kanyang kasal na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na maging sa kanyang nakaraang buhay ay hindi niya rin alam ang patungkol sa background ni Wang Song, ngunit matapos ang ilang pang-anggulit ay nagsalita na rin si Wang Song. Ang kanyang ama raw ay si Chi Dongsheng CEO ng Dongsheng Group at siya ay ang panganay sa kanilang family. Interesting sambit ni Chen Fan magpatuloy daw ito, at idinagdag sa kanyang isip na ang Dongsheng Group ay isang business group sa Bahay Island at ang influence ng mga ito ay hindi inferior sa port ng Guangdao. Sinabi ni Wang Song na ang kanyang ama ay nagpapatakbo ng business sa hilaga na sumusunod sa ruta mula Japan patungong Korea at Korea patungong Japan. Ang kanyang fiancé ay daughter ng isang malaking family mula sa island ng Kyushu sa Japan, at ang pangalan nito ay Zhao Shuidai. Sinabi ni Chen Fan na hindi raw ba't iyon ay great kaya bakit malungkot daw ito. Sumagot si Wang Song na si Shuidai ay isang great woman ganun pa man ang kailaliman ng puso nito ay malayo sa pagiging tao, ito ay napaka-cruel at terrible, graceful ngunit kasing graceful ng isang makamandag na ahas. Ang puso ng isang babae ay mahirap na hulaan, at umabot na sa punto na siya ay sumuko na. Kung mayroon lang daw sana siyang sapat na lakas iiwanan niya ito, kung sana lang daw mas malakas siya. Sinabi ni Chen Fan na kalimutan na lang daw muna nito kung gaano kalala ang babaeng iyon, kung gusto niyang pumunta doon sasamahan niya raw ito at nagpasalamat naman si Wang Song. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa harap ng Ginza Clubhouse, at pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ng isang babae. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip ang aura na ito raw ay interesting at pagbukas nila sa isang pinto ay bumungad sa loob sina Miss Shuidai at hisang pati na rin yung isang guard na Russian na nasa kanilang dorm kanina. Wang Song sa wakas dumating ka na sambit ni Miss Shuidai, sumagot si Wang Song na pumunta lang daw siya rito upang sabihin na ang marriage sa pagitan nila ay plano lang ng kanyang ama. Ngunit ngayong sila ay mga adults na, maaari na silang makapili ng partner na gusto nila kaysa sa sundin pa ang isa lamang arranged marriage na kagustuhan lang ng kanilang mga magulang.
Ngunit nagbuhos lang ng tsa si Miss Shuiday at nagsabing ang Chi at Shuiday family ay matagal nang nakatali sa Kyushu Island sa loob ng 156 na taon, kaya ang kanilang marriage ay hindi maaaring ikonsela dahil iyon ay isang malaking insulto sa Shuiday family. Hasigaw naman ni Wang Sang bakit kailangan pa raw nilang sundin ang isang makalumang tradisyon. Hatugon naman ni Miss Shuiday ganito raw bakat hindi ang pagkasuklam nito sa kanya at gustong-gusto na nitong ibasura ang kanyang pag-ibig. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip si Miss Shuiday daw ay mukhang napakakalmado na parabang ang soul nito ay mayroong extraordinary strength, hindi naman sa ganun tugon ni Wang Sang kay Miss Shuiday. Ngunit pumalakpak lang si Miss Shuiday at bigla na lang mayroong babaeng nakatali na ibinaba mula sa kisame, na siya namang labis na ikinabahala ni Wang Sang tinawag ang babae sa pangalang Xiao Jing. Shuiday ang babaeng ito raw ay kanyang classmate anong ginagawa nito ano ang ibig sabihin nito, ngunit sumagot lang si Miss Shuiday na uminom ito ng tsaa. Sumigaw si Wang Sang na ito raw ay napakalupit, nang biglang tumayo si Hishang sabay bunot sa kanyang espada, inutusang umupo si Wang Sang. Pinakalma ito ni Miss Shuiday, at umupo na si Hishang. Honey sambit ni Miss Shuiday ayaw daw ba nitong uminom ng tsaa kasabay niya, ngunit sinabi lang ni Wang Sang na wag na raw nitong palalain pa ang mga bagay-bagay pakawalan daw nito si Xiao Xiao, otherwise hindi niya ito hahayaang makaalis dito sa China. Wang Sang sambit ni Miss Shuiday ito raw ay katulad lang ng kanyang ama sinusubukan siyang ibuli, na siya namang nagpa-react kay Wang Sang. Idinagdag ni Miss Shuiday na ganun pa man ito ay napakahina, at ang family nito ay walang sapat na lakas upang labanan siya. Guard sambit ni Wang Sang sa kalbo pakawalan daw nito si Xiao Xiao ngayon din at sinabihan si Miss Shuiday na hindi niya ito hahayaang patayin nito ang kanyang classmate ngunit hindi umimik ang guard. Kay guard sambit uli ni Wang Sang hindi raw ba siya nito naririnig, ngunit hindi pa rin ito kumibo. Guard dagdag ni Wang Sang bakit hindi raw ito nakikinig sa kanya. At nagtanong naman si Miss Shuiday kung iniisip pa rin daw ba nito na mayroon itong kapangyarihan upang kalabanan siya. Guard sambit uli ni Wang Sang bakit hindi raw ito nakikinig sa kanyang utos, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na napakakomplikado ng sitwasyon na ito. Patawad young master tugon ng guard ngunit gusto raw ng chairman na pakasalan nito si Miss Shuiday sa lalong madaling panahon. Ito ay desisyon ng dalawang families. Kailangang sundin daw nito ang gustong mangyari ni Miss Shuiday. Anong ibig mong sabihin tanong ni Wang Sang, at idinagdag naman ng guard na ito rin daw ay order mula kay Lord Hauho. Lord Hauho sambit ni Chen Fan sa kanyang isip mukhang narinig niya na raw ang pangalang ito. Lord Hauho saad ni Wang Sang ang ibig daw ba nitong sabihin si Lord Hauho na nagmula sa northern border ng Russia, ngunit ang kanyang family ay hindi pa raw nakakabisita doon kaya ano naman daw ang kinalaman nito sa kanyang family. Young Master tugon ng guard ito pa rin daw ay napaka-naive, ang Lord Hauho daw na iyon ay ang ruler ng buong Northern Region, ito rin ay isang tanyag na inner strength martial artist. Ikaw sigaw ni Wang Sang napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na aalala niya na raw ngayon, ang Hauho na ito ay rank 12 sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ano dagdag ni Wang Sang sa influence na mayroon ang kanilang family na tatakot pa rin ito sa iisang tao lang, at sumigaw naman si Hishang na ito raw ay isang stupid brat. At paano naman ako naging stupid tugon ni Wang Sang, hasambit ni Hishang ni alam daw ba nito kung gaano kalakas ang isang inner strength martial master? Tama yun young master dugtong naman ng guard sa kasalukuyang strength daw na mayroon sila hindi raw nila kayang talunin ang taong iyon. Sinabi ni Wang Sang na mayroon daw bang paraan upang ma-postpone muna ang kasal nila ni Shuiday, kailangan niya rong makausap ang kanyang ama. Siyempre mayroon tugon naman ni Miss Shuiday, hanggat ang family lang daw nito ay mayroong sapat na influence upang isurpass ang influence ng Lord Hauho ng Northern Capital, ang kanyang family raw ay nakahandang magbow sa Chi family nito. Totoo yun dagdag naman ng guard, ang kanilang mga families daw ngayon ay parehong kasalukuyang nasa ilalim ng influence ng Northern Hauho family. Ano sambit ni Wang Sang sa kanyang isip so ang ibig sabihin kahit na magsanib puwersa pa ang Shuiday at ang kanyang family wala pa rin silang panama sa Hauho family? Napayuko, at sumigaw na hindi niya raw naiintindihan kung bakit napaka-desperate ni Miss Shuiday na magpakasal sa kanya, ngunit sumagot lang si Miss Shuiday na obviously ito ay dahil sa agreement ng kanilang dalawang families,
hanggat may kasal lang siya kay Wang Song makukuha niya na ang kapangyarihan ng dalawang family sa hinaharap. Ano sambit ni Wang Song sa kanyang pagkagulantang, ngayon dagdag ni Miss Shuiday ano pakakasalan na raw ba siya nito o papatayin niya ang babaeng ito, bumunot ng espada si Hishang, at napahingi naman ng tulong si Xiao Xiao. Natigilan si Wang Song hindi malaman kung ano ang gagawin na patiklop ng kamao, napapikit at magsasalita na sana, nang biglang nakialam na si Chen Fan. Nag-crack ng mga daliri ang ating bida at sinabihan si Miss Shuiday na ni-reject na ito ni Wang Song kaya tumigil na ito at pakawalan ang babaeng ito. Ano sambit ni Miss Shuiday? How dare you, sigaw naman ni Hishang sabay unsheath ng kanyang espada sa harap ni Chen Fan, tatapusin daw ng kanyang blade ang buhay nito, na siya namang ipinag-alala ni Wang Song. Hahasambit ni Hishang panuulin niya raw ang teknik na ito, hahatiin niya ito sa dalawang ngunit nag-infuse lang at nag-release ng chi si Chen Fan across sa mesa, napa-cover ang guard, at tumilapon si Hishang rekta sa pader, nagdulot ng pagsabog at naputol ang kanyang espada. Hasambit naman ni Wang Song alam niya rong si Chen Fan ay isang martial artist, ngunit hindi niya raw ini-expect na ganito pala ito kalakas. Hindi naman makapaniwala rito si Miss Shuiday, si Hishang daw ay disciple ni Master Beiting Chuan, paano naging posible na tinalo lang ito ng lalaking ito? Lumapit si Chen Fan kay Miss Shuiday at nagsabing ang tsaa nito ay masarap, ano raw ba kaya kung uminom muna ito at kalimutan ang kanyang killing intent? Hinablot ni Chen Fan ang baso mula sa kamay ni Miss Shuiday, ni-reject na raw ito ni Wang Song, bakit hindi niya ito matanggap? Uminom at idinagdag na talagang ang tsaa na ito ay napakasarap. Ano sambit ni Miss Shuiday, hindi pa rin daw ba nito naiintindihan? Sinabi niya ng kailangan niya itong pakasalan hindi lang dahil sa gusto ng kanyang family na pakasalan ito kundi dahil sa ito rin ay ang gusto ni Lord Hauho. Tama yun, dagdag naman ng guard, binabalak daw ni Lord Hauho na i-increase ang kanyang power. Gagawin itong branch ang area na ito sa pamamagitan ng paggamit sa Shuiday family. Chen Fan sambit naman ni Wang Song hindi na raw nito kailangang madamay pa sa problema ng kanyang pamilya. Si sambit ni Miss Shuiday kay Chen Fan nakapagdesisyon na raw ang kaibigan nito, ano binabalak pa rin daw ba nitong makialam? Idinagdag sa kanyang isip na ang isang ito ay malakas, ayos lang daw sa kanya kung magkakaroon siya ng relationship dito. Sinabi ni Chen Fan na ang Hauho na ito ang ruler ng Hilaga, hindi raw ba? Of course, tugon naman ng guard, kilala niya raw ba ito? Well, sambit ni Chen Fan, kung ganun hanapin daw nito ang Lord Hauho na yun at sabihan na si Wang Song ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Bakit, tugon ng guard, nagtanong kung sino raw ba ito? Teka lang, sambit ni Miss Shuiday, ayon kay Tang Yaifei si Master Chen Beichuan ay kasalukuyang nag-aaral sa Jinling University. By any chance ito raw ba ay si Master Chen Beichuan? Nang biglang bumangon si Hishang, sumigaw papatayin niya raw ito. Nag-perform ng kung anong hand sign at sumugod. Teka lang, sigaw ni Miss Shuiday. Hasambit ni Chen Fan, nililigawan daw ba nito ang kamatayan? At walang ka-effort na iwinaksi si Hishang. Tumalsik ang laway, tumilapon pabalik, bumangga sa kung saan, at nawalan ng malay. Hasambit ni Miss Shuiday sa kanyang isip, binigyan lang daw ng slight na sampal ni Chen Fan si Hishang ngunit lumipad na ito. Nagtanong ang guard kung ito ba ay halimaw, hoy kalbo, sambit ni Chen Fan, kani-kanina lang nagtanong ito kung sino siya, ngayon alam na raw ba nito? Yes sir, tugon ng guard sabay bow, ang junior daw na ito ay isang fool, ni hindi niya man lang na-recognize si Master Chen Beichuan. Sinabi ni Chen Fan na umalis na ito at siguruhin na maiintindihan ng Lord Hauho na yon ang gusto niyang ipaabot. Ang marriage na ito ay nakasalalay sa desisyon ni Wang Song, at sinabi naman ni Chen Fan kay Wang Song na kunin na nito si Xiao Xiao at umalis na sila rito, na agad namang sinunod ni Wang Song, so sambit niya sa kanyang isip, so ito raw pala ang difference sa pagitan ng isang ordinaryong mortal at isang martial master, at ilang sandali pa ay umalis na ang tatlo. Ngayon sambit ni Chen Fan kay Miss Shuiday, ngayon sabihin daw nito sa kanya kung bakit hindi niya ito dapat napatayin. Master Chen, tugon ni Miss Shuiday sabay yukod, hanggat spare lang daw nito ang kanyang buhay nakahanda siyang ibigay ang lahat, magmula ngayon ito na raw ay ang kanyang lord. Dahan-dahan siyang naghubad ngunit nagcast lang ng isang skill si Chen Fan at nagsabing sinadya niya rong paalisin ang mga yun upang mapuwersa itong ipakita ang kanyang sarili, ngayon lumabas na raw ito. Hasambit ni Chen Fan, so ito ay lumalaban,
anong nangyayari? Tanong naman ni Miss Shueday sa kanyang isip bakit tila nasusunog daw ang kanyang buong katawan, napasigaw, at makikitang mayroong kung anong evil spirit na lumalabas mula sa katawan ni Miss Shueday. Ano sambit ni Chen Fan? Sinusubukan pa raw nitong tumakas, wag na raw itong mangarap pa at hinigop patungo sa kanyang spatial gourd ang spirit. Mapapansin naman ang pagtataka ni Miss Shueday na patanong kung ano ang nangyari, ngunit iniangat lang ni Chen Fan ang kanyang daliri nagbigay ng kung anong sign at makikitang nag-shatter ang damit ni Miss Shueday na siya namang ikinagulantang nito. Napatingin si Miss Shueday sa isang mark na nasa kanyang dibdib na patanong kung ano ito, at sumagot naman si Chen Fan na ito ay isang cheap trick na ginagamit upang kontrolin ang mga tao, ito raw ay in-inject sa katawan ni Miss Shueday na mayroong Purine spirit. Normally ito raw ay invisible sa lahat at hindi ito mararamdaman ni Miss Shueday ngunit ngayong sinunog niya na ito, ang original form nito ay lalitaw sa dibdib nito bilang sign. Body possession Purine spirit. Patanong na sambit naman ni Miss Shueday ano ito raw ba ay kagagawa ng kanyang family, bakit ginawa nila ito sa kanya? Idinagdag ni Chen Fan na ang bagay na ito ay sinusuportahan ng Purine spirit, ngunit ito raw ay magtatagal lang ng at least 20 taon. Sinabi ni Miss Shueday na ngunit magda-20 taon na raw siya sa taong ito kaya bakit naka-attached pa rin ito sa kanya. Nagbuhos ng tsaa si Chen Fan at nagsabing sa China mayroon dong bagay na tinatawag na spirit, sa Japan ay mayroong tinatawag na soul, although ang mga ito ay mayroong magkaibang pangalan ngunit ang mga ito ay iisa lang. Mayroon dong isang spirit na aksidenteng nagposes kay Miss Shueday, na nangangahulugang sa kanyang family ay mayroon ding individual na sinaniban ng parehong spirit na yun na winasak niya ngayon lang. Kaya ngayong nasuppress niya na ang spirit, maaaring nakuha daw ni Miss Zhu ang ilan sa mga kapangyarihan nito gaya na lang ng kakayahang mabasa ang puso at isipan ng mga tao. Hasambit ni Miss Shueday bakit alam daw nito ang kapangyarihan ng kanyang family, magmula raw nang siya ay 5 taong gulang palang nagagawa niya ng maintindihan ang puso at isipan ng mga tao. Sino raw ba talaga ang Chen Baixuan na ito, bakit ang dami nitong alam? Sinabi niya kay Chen Fan na gaya ng palaging sabi sa kanya ng kanyang grandpa ang kanilang Shueday family ay dependent sa strength ni Lord Hauho, kung hindi lang dahil sa pressure na ibinibigay nito hindi magkakaganito ang kanyang family, yumukod siya pakiusap Master Chen Baixuan tulungan daw sila nito, gagawin niya raw ang lahat ng gusto nito. Hasambit ni Chen Fan ito raw ay matalino, may napagtanto si Miss Shueday mukhang ang spirit daw na iyon ay mayroong kinalaman sa altar of spirits na nasa kanilang family. Haganoon ba tugon ni Chen Fan? Kung ganun tutungo siya sa Japan upang e-check ang bagay na iyon, ngunit bago yun sumama raw muna ito sa kanya. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na kailangan niya munang makuha ang spirit of the sea god, upang makalikha siya ng isang magic weapon na gagamitin niya sa Qinglong formation upang masurpass na nito ang intermediate function stage. Lumipat ang eksena sa Japan, partikular sa isang hidden altar sa Kyushu. Hasambit ng isang matanda ano ang pakiramdam na ito ano ang nangyari kay Zhou Shu Daren ito raw ba ay nagising, father natatarantang tawag naman ng isa si Master Zhou Shu Daren daw sa loob ng altar ay nanggagalaiti. 3 witches na ang pinatay nito ngunit nagtanong lang ang matanda kung bakit ito nagpapanik, patawad father sambit naman ng isa nakakaramdam lang daw siya ng takot at tumungo na sila sa loob ng altar. Sa loob ay makikitang hawak-hawak ng isang nilalang ang ulo ng isang babae, at bigla na lang itong nagburst. Master Joe sambit ng matanda nagtanong kung bakit ito nagagalit, sumagot ang nilalang na ang isa sa piraso ng kanyang kaluluwa ay nawasak sa China sino ang nang-ahas na gawin ang bagay na iyon, kung sino man iyon dalhin at kaladkarin daw nila ito papunta rito. Napatakip ng tenga ang isa ang boses daw nito ay napakasakit sa tenga, napatanong ang matanda kung ito ba ay kagagawa ni Suna, note ang tinutukoy niyang Suna ay si Miss Shueday. Idinagdag ng matanda na alam niya rong ito ay pumunta sa China ngunit paano naman daw nito mawawasak ang piraso ng kaluluwa ni Master Joe, sino ang malakas na nilalang ang nakasalamuhan nito, sumigaw ang Master Joe na kahit na sino pa man ang mga iyon hanapin niya ang mga ito at dalhin dito, yes Master tugon naman ng matanda. Napatingin siya sa nilalang ito raw ba ay kapangyarihan ng isang Diyos, pagkatapos nitong mamatay ito pa rin daw ay nagpatuloyng mabuhay bilang isang spirit. Inutusan ng matanda ang isa na pumunta raw ito sa Shueday family at alamin kung ano ang ginagawa ni Suna,
Also i-inform din nito si Lord Hauho, understood Father Tugon naman nito. Idinagdag ng matanda na kung sino man ang taong iyon malamang iyon daw ay kasing level na ni Zongshi, o kaya naman kapantay na ng level ni Master Zhou. Sa China naman partikular sa Dongshan Province sa Dongshan Terraces, ay napatanong si Miss Shuiday sa kanyang isip kung bakit dito siya dinala ni Chen Fan imbes na sa Japan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Chen Fan na dumating na sila, napatingin sa ibaba si Miss Shuiday nagtanong si Chen Fan kung ano ang nakikita nito. At sumagot naman si Miss Shuiday na gaya ng sinabi niya na kanina, ang nakikita niya lang ay isang endless abyss. Pumadyak si Chen Fan ngayon sambit niya ano na ang nakikita nito, at makikita ang pagkagulat ni Miss Shuiday. Sinabi ni Miss Shuiday na hindi raw ba kaya na dito nakatira si Master, ngunit pinolosopo lang ito ni Chen Fan hindi raw dito nakatira si Master sa halip ito ay ang kanyang bahay, at sinabihan si Miss Shuiday na sumunod sa kanya.